Hi my love! Tawag ko sa asawa ko at naka-video call lamang kami habang kumakain na naman ito. Lumipas ang isang araw, hindi pa rin mawala ang kaba sa dibdib ko. Lalo na makita ko sa laptop ng Gio na may umahaligat sa mismong gabi na pag-alis namin. Love, okay lang ako. Kami. Balik na sagot ito sa akin habang ako naman ay ready na para sa meeting. Galingan mo na sa meeting. Galingan mo sa meeting ha? Pahabol ko ba kay Evo dahil mukha na namang wala itong gana. Pati pag-ayos ng necktie hindi pa tama. I miss you. Sabi pa nito at nakaupo na lang sa kama niya, di nga kumilos ang tuluyan. Love, bilisan mo na para matapos yan at makauwi ka na dito. Miss na rin kita. Balik na sabi ko kay Evo at nakasmile na ulit kahit hawak ang cellphone at ang inaayos na nito ang mga dadalhin kung saan man ito pupuntang meeting. Inaayos sa mga dadalhin kung saan man ito pupuntang meeting. Napahawak ako sa tiyan ko na magto 2 months na rin. Sa edad kong si 25 at si Evo na 28, hindi ko akalain na bibigyan agad kami ng anak at ikakasal. Bumaba ako para sana kumain. Tapos naman na rin ang video call namin ni Evo na lumapit sa akin si Vina at may bisita raw si Evo pero dahil wala ito, ako na lang ang haharap. Nagulat pa ako na ang pagbaba ko ay may isang batang babae at isang matandang lalaki nasa sofat base sa itsura ng lalaki. Para itong businessman at anak niya ang batang babae. Nakatabi nito. Hi po! Bati ko sa dalawa pero nakatingin lang sa akin ang babae hindi ko alam kung ilang taon na. Good morning, Mrs. Balmes. Bati ng lalaki sa akin at tumango lang ako at umupo sa harap nilang dalawa na magsalita ulit ang lalaki at nakinig lamang ako. I am Attorney Robles and this is Gianna Balmes. Pakilala nito sa akin na kinagulat ko at napatingin ako sa batang babae na nakatingin lamang din sa akin. Balmes, kaano-ano siya ni Evo? Hindi kaya anak niya ito kaya nandito to para kay Evo? Pero nasa ng mommy nito? May alam ba si Evo dito? Mga tanong ko sa sarili ko ngayon at kahit ako'y nagulat talaga. Gusto ko magsalita at magtanong pero shock ako at kahit yung sinasabi ng attorney na yon ay hindi ko maintindihan. Na magsalita ang batang babae. I'm Gianna, 10 years old, and my daddy said dito daw ang bahay namin, kaya dito ako titira. Matarin na sabi nito na ikinahawa ko sa tiyan ko. Napatingin ako kay attorney na tumatango lamang at wala akong imik at nagpapalit-palit ang tingin sa dalawang kaharap ko. Okay lang po ba Mrs. Balmes na dito muna sa Gianna? Or hintayin na lang muna namin si Mr. Evo Balmes? Si Gianna or hihintayin na lang muna namin si Mr. Evo Balmes? Hirit pa ng attorney na yon. At kita ko pa nga ang mabilis na sulyap nito sa kamay ko na nakahawak sa tiyan ko at umiwas din. It's okay kung dito muna ang anak niya. Mahina kong sabi na kanatingin pa ng dalawa. Kailangan kong tanggapin ang anak ni Evo. Alam ko babaero na talaga ako ito at isa ako sa witness nun. Nag-uwi pa nga ito ng dalawang babae at dinig ko pa at kita ng dalawang mga mata ko kung ano ang kababuyan na ginagawa nila sa restroom. Iiwan ko na po ang mga gamit ni Miss Gianna. Paalam ni Attorney Robles sa amin. Tinawag ko si Ana at Karen ihatid sa tabing kwarto namin ni Evo ang anak nito na kinagulat pa ng dalawa sa sinabi ko at tahimik lang sa Gianna na nakamasid mismo sa akin. Napahawak ako sa dibdib ko. Na makaramdam ako ng sakit. Sakit na hindi ko alam kung bakit dahil may ibang anak siya sa ibang babae. Paano kung bigla ding sumulpot ang mama ni Gianna at papiliin si Evo? Nang punta ko ng garden na mitas ulit ng bulaklak. Kalma lang, Andrea. Pakiusap ko sa sarili lalo pat buntis ako. Alam ko naman bago pa lang kami ni Evo at kung mangyari mang hindi akong piliin niya masakit man. Pero masaya pa rin ako dahil may anak ako na sa akin mismo. At sisiguraduhin kong hindi makukuha ni Evo ang anak namin dahil akin lang ang anak ko. Miss Andrea, kain na po. Tawag ni Vina sa akin. At ngumiti lamang ako sabay abot ng rose na napitas ko para ilagay sa vase. Nagpunta ako ng dining at nandun ang anak ni Evo na kumakain na. Gusto ko siyang kausapin at mapalapit sa anak ni Evo pero sa kilos ito, parang ayaw niya todo iwas. Tahimik kaming kumakain at nakikiramdam lamang ako. Gusto ko siyang tanungin kung saan ang mommy niya pero hindi ko magawa. Na magsalita si Ana. Miss Andrea, tumawag po si Sir Evo. Kanina pa daw po siya nag-text at tumatawag pero hindi niya daw po sinasagot. Nasa taas ang cellphone ko. Pakisabi busy ako. Balik na sabi ko kay Ana at tumango lamang ito. At nagtuloy-tuloy lang ako sa pagkain. Nang matapos akong kumain, tumayo agad ako at naglakad ng dahan-dahan. Pero may doorbell naman kaya nakita ko pa si Kara na pumunta ng gate.
Malakas na sigaw at kalabog ang narinig ko. Kaya dali-dali ako sumunod pero nagulat pa ako nang makita ko si Gianna na nasa gate na rin at nakatayo habang nanonood sa babaeng nagwawala sa labas. Sino yan, Kara? Sabi ko dito na makalapit ako at nakita ko si Queenie. Na inaawat ang dalawang guard dahil plano nitong batuhin ang gate. Evo, lumabas ka dyan. Sigaw ulit nito. Miss Andrea, doon na po kayo sa loob, sabi ng isang guard sa akin. Pero gusto kong malaman kung bakit andito na naman ito at nagwawala. Evo, panagutan mo ang anak ko. Malakas ang sigaw nito na kinatingin ko mismo kay Queenie at gulat ko nang galit itong bumaling sa akin. Ikaw, malandi ka. Sigaw ulit nito na nagpupumigla sa dalawang guard. Ikaw ang umagay kay Evo sa akin, you bitch. Galit na sigaw nito sa akin habang dinuduro ako. Sa sunod na nalaman ko, pati ako'y nalilito. May anak si Evo at kasama ko ngayon. Tapos buntis si Queenie at si Evo ulit ang ama? Blanco ang utak ko kaya hindi ko napansin ang kamukha ng bato si Queenie at inihagis sa akin na kinatumba ko. Nang batohin ako at tumama mismo sa ulo ko at bumagsak na lamang ako. Dinig ko pa ang pagsigaw ni Gianna pero napapikit na lang din ako bago natumba. You! Turo ko sa babaeng nagwawala at binato si Ate Andrea. Hulihin siya at magpapakawalan. Sigaw ko pa. Kinuha ko ng cellphone ko at tumawag ng ambulansya. Lumapit ako sa babaeng hawak ng dalawang guard. See you in cage. Sabi ko rito sabay lapit kay Andrea. Dalhin sa police station yan. Sigaw ko ulit. Habang hawak ko ang noon ni Ate Andrea na duguan. Evo Dalton's POV. Sabi ko na nga ba, may masamang mangyayari dahil mula pa kanina, hindi ko na nakausap ang asawa ko. Tinawagan ako na nasa ospital daw ito at ibinato ito ni Queenie sa ulo na ikinahimatay ng asawa ko at ang malupit pa ito, buntis daw ito at sa akin ipinapaako. Kalma lang pre, dinig kong sabi ni Jack pero naiinis ako sa totoo lang. Iniwan ko ang meeting at si Ken na daw ang bahala. Kahit naman pigilan niya ako, wala din naman ako magagawa. Uuwi pa rin ako sa mag-ina ko. Wala na bang ibibilis ng sasakyan na ito? Pagalit na sigaw ko kay Gio na mas lalong binagalan ang pagpapatakbo na mas lalo pang ikinainis ko. Sasapakin ko na sana ito nang pigilan ako ni Jack na isang pangsakit na rin sa ulo. Nandoon si Gianna Jane, kaya kalma lang, sabat ni Gio. At medyo bumilis na ang pagpapatakbo nito. What? Kailan pa? I ask. Mas lalo ko nasabik na umuwi na siya sa edad niyang 10 years old. Naturuan din ako. Ganon din si Daddy bago mawala kasamang mama ni Gianna. Bigla akong kumalma at tatawang nandun ito para bantayan ang asawa ko. Pero nagtataka ako bakit di man lang ako sinabihan ng asawa ko. Agad-agad akong lumabas ng kotse nang nasa airport na kami ng Spain. Habang si Ken papunta na ng Japan. Sinilubong din kami ng mga tuwah namin para ilagay ang bagahe namin sa private plane na si Gio ang may-ari. Pumasok agad ako at kumuha ng alak na meron sa loob ng plane. Andrea's POV. Nagising akong nasa ibang kwarto. Nakita ko rin si Gianna sa tabi ko habang hawak ang tiyan ko na parang pinoprotektahan ito. Ngayon ko lang nakita na hawig si Gianna kay Evo mula ilong paitaas. Dahil na rin sa kapal ng kilay nito pero maayos naman. Anak nga siya ni Evo. Bulong ko pa sabay haplos ang buhok nito na kinagising ni Gianna. Ate? Tawag sa akin ni Gianna na kinakunot noo ko pa. Pero hindi ko pinahalata. Siguro ayaw niya ako maging mommy niya, kaya ate ang tawag niya sa akin. Kausap ko sa sarili ko habang nasa harap ko pa rin si Gianna na nakasmile ngayon. Sinabi sa akin ni Gianna na nasa police station at nakakulong na yung tingting na Queenie na yon. Dahil sa ginawa niya sa akin, isa pang palaisipan kung kay Eros nga ang pinagbubuntis ito or kung talagang buntis ba ito. Uwi na tayo. Sabi ko kay Gianna na umiling pa dahil may hihintayin pa raw kami. At hindi ko alam kung sinong nasa dalawa hanggang 3 doktor ang pabalik-balik tanungin at check ang kalagayan ko. Tawa ng tawa sa Gianna dahil sa pinapanood itong cartoon na Tom and Jerry sa TV habang kumakain ng prutas. At ako naman hindi maalis sa mga mata ko sa mukha ni Gianna. Tawa ulit si Gianna at di ko alam kung bakit napaluha ako at niyakap ko na lang si Gianna na kinagulat pa nito. Alam ko hindi niya ako gusto pero tanggap ko siya. Tatanggapin ko siya kung talagang anak ito ni Evo at gagawin ko lahat matanggap niya lang ako bilang bagong mommy. Why are you crying, ate? Gianna said na kinangitingo na lang sabay suklay sa buhok nitong mahaba. Gamit ang mga daliri ko.
ang ganda ng hair mo. Tanong ko kay Gianna na naging bungisnis na din. Nasa ganun kami ng kulitan nang kusang bumukas ang pinto at pumasok si Evo at nabitawan ko sa Gianna. Nang tumakbo ito kung saan si Evo, na daddy ni Gianna. Tahimik lang ako habang nakatingin sa dalawang parang sabik na sabik sa isa't isa. Nasa likod nito si Jack at Gio na nakatingin sa akin ngayon kaya todo iwas ako at kahit anong pigil ko. Napaluhan na lang ako ng dahan-dahan akong umalis sa kama at naglakad ko sa ng CR at nagkulong doon sa loob habang umiiyak. Tama na, Andrea. Sabi ko sa sarili ko habang nakatingin sa lamin. Nagigilamos lang ako at pilit na wag malungkot. Isang mahinang katok ang narinig ko pero hindi ko muna pinansin. Nagbukas ako ng gripo at umiyak ulit. Ganito siguro pag buntis. Maraming naiisip. Tapos iiyak na lang dahil walang magawa at parang feeling ko mag-isa lamang ako. Nanay Jody! Iyak ko ulit. Napasunod ako ng tingin sa asawa ko nang pumasok to ng CR. Kinausap ko si Gianna at yun na nakakulong na nga si Queenie. Pero gusto ko itong makita. Kung nandun nga ba talaga siya? Pero nag-aalala ako sa asawa ko na alam kong umiiyak ngayon dahil naririnig ko pa ito mula sa labas ng CR. Gianna, bakit malungkot ang ate mo? Tanong ko rito at tila nagtataka din kung bakit. I don't know, kuya. But I think yun ang sinabi ng babaeng sumugod sa bahay na may anak daw kayo at dapat mong panagutan. Paliwanag na Gianna na kinapikit ng mga mata ko. I told you. Sakit sa ulang babaeng yon. Hirit naman ni Gio sa akin. Pero hindi ko babae si Queenie. Sa totoo lang. Pero dahil sa ginawa niya sa asawa ko, pasasakitin ko din ang ulo niya kasama ang parents si Queenie. Lumabas ako at bumungad sa akin ang mukha ni Evo na nakasmile. Napatingin pa ako kay Gianna na nasa likod nito. Kaya iniwasan ko agad si Evo at humiga ulit sa kama. Pipikit na sana ako na magsalita si Gianna na kinakurot ng noo ko at napatingin pa ako sa dalawang nagtatalo ngayon. I told you, kuya, kung kailan na masawa ka na at magkakaanak, tsaka ka pa naglandi sa iba. Reklamo ni Gianna, pero mas nagulat ako sa palitan nila ng usapan. Ngayon, Gianna, kuya mo ko, magsalita ka't parang may alam ka at ang bata mo pa alam mo ng salitang, hindi San mo natutunan yan, ha? Balik na sabi ni Evo. At nagulat ako nang tinuro ni Gianna si Jack, kaya doon nabaling ang inis ni Evo. Kuya, kapatid? Sabi ng utak ko sabay tingin kay Gianna na tumatawa habang si Jack todo iwas at todo tago sa likod ni Gio. Napangiti ako sa nalaman pero nakakahiya. Isa na lang yung kay Queenie na ting-ting. Bulong ko pa. Kaya pala ate ang tawag sa akin ni Gianna dahil kuya pala niya si Evo. Stepbrother nito si Evo. Ito rin yung pinapahanap ni Evo, ang kapatid niya. Pero hindi ko alam na sobrang bata pa pala nito. Nagtatanong ako mamaya. Sabi ng utak ko habang nagkakagulo ng tatlo. Dahil sa mga kalokohan nito. Ate, okay ka na? Bigla namang sulpot ni Gianna kaya tumango na lang ako at hawak ko na naman ang buhok nito na makapal at mahaba. Umalis si Sir Gio at si Sir Jack para puntahan si Queenie sa kulungan. Habang si Gianna busy na namang nanonood ng cartoons. At habang tabi kami ni Evo sa kama at saka ako nagtanong dito. Tumawa pa nga ito sa mga sinabi ko. Kahit naman sino, mapagkakamalang anak ko si Gianna. Dahil kahit stepsister ko ito'y magkahawig kami, lalo na sa kilay, mata at ilong na naman na namin kay Daddy. Love, nang ma-hospital si Daddy kasamang mama ni Gianna, binili na sa akin to, pero nagko-problema kasi aaminin ko naging loko-loko ko at kahit ayaw ko. Hinayaan ko muna si Gianna. Nasa 9 years old siya noon nung tumakas sa mansyon. Pero nandyan naman si attorney para i-guild si Gianna. Kaso nang dadalawin ko dito sa bahay na pinatayo ko. Wala na siya doon at tagtago na sa akin. Sinabi sa akin attorney Robles babalik lang si Gianna. Kung magbabago ko na hindi na ako iinom at mag-uwi ng iba't ibang babae sa mansyon. Isa sa mga ayaw ni Gianna at lagi namin pinagtatalunan kahit bata pa ito. Matalino at tuso si Gianna tulad ng pagtatrain ni Daddy dito. Namatay ang mommy ko nang pinanganak ako kaya hinayaan ko na mag-asawa ulit si Daddy after 8 years. Nang patay si mommy at 8 years old na ako noon. Then yun nga, nakilala ni Daddy yung mommy ni Gianna. Ilang taon din na dumating si Gianna, nasa 17 or 18 years old na ako noon. Paliwanag ko na nakatingin lang din sa akin. Yung kay Queenie, totoo ba na ikaw ang ama ng pinagbubuntis niya? Tanong ko kay Eros na nakatingin lang din sa akin. No love, hindi akong ama.
Nagtagal pa kami sa ospital ng ilang araw bago pinayagan ng asawa ko na umuwi. Nalaman ko rin kay Gio na nakapagpiyansa si Queenie at iniyaan ko lang dahil may magandang plano si Jack na sinang-ayunan ko na lang dahil kahit si Gio at Jack naiinis sa ginawa ni Queenie na muntik pang ikawala ng anak namin ng asawa ko. Not my baby, not my little monster. Sabi ko sa sarili ko habang unti-unti kong nakikita, bumabagsak sa kahirapan ng mga Benson. Nasa ganun akong kaseryosohan. Kasamang dalawa na seryoso din. Nang sumigaw na tumatakbo si Gianna. Kuya! Si ate! Dinig naming sigaw nito. At kita kong paghingal ng kapatid ko nang humarap sa aming tatlo. Kaya kahit di pa ito nakakapagsalita, tumayo na ako at nilapitan agad siya. What happened? Sabat naman ni Jack sa tabi ko na nakalapit na rin pala. Nahihirapan siyang huminga. Mahinang sabi ng kapatid ko. Nang humarap sa aming tatlo. Kaya kahit hindi pa ito nakikita nakapagsalita, tumayo na ako at nilapitan agad siya. What happened? Sabat naman ni Jack sa tabi ko na nakalapit na rin pala. Nahihirapan siyang huminga. Mahinang sabi ng kapatid ko na kinatakbo ko agad papunta sa kwarto namin at nakita kong asawa kong hawak ang dibdib. Sinabihan na rin ako sa Hanwell Hospital na po pwedeng bumalik or mas mahirapan siya sa pagbubuntis dahil sa asthma nito. Love! Tawag ko dito na maabutan kong mawala na naman to ng malay. Pinatawag ko agad ang private doctor namin. Napapadala din ng biglang pawala ng malay ng asawa ko na kinabahala kong talaga. Lumipas pang ilang buwan. Nasa 5 months na ang tiyan nito at bed rest na ito. Di dahil sa bleeding kundi sa asthma nito. Pinaka-exercise lamang ng asawa ko sa ting maglalakad dito papunta ng garden or aakyat sa kwarto namin para magpahinga. Nakasilip lang ako sa bintana habang busy ang mahal kong asawa magpitas ulit ng bulaklak sa garden. Kita ko pa sa mukha nito ang saya habang hinihimas ang malaking tiyan nito. Kuya? Tawag ng pasaway kong kapatid. What? Irita kong sabit, alam ko naman na mangungulit ito na dun muna siya sa LA. Sabi niya mag-aaral daw siya dun. Sa akin okay lang naman pero alam ko naman na may agenda na naman ito bukod sa pag-aaral ko no. Payag ka na kuya? Pangulit ito ulit at bigla ka napaisip dahil mukhang mas okay na wala na muna sa poder ko si Gianna, lalo na sa sinabi nito sa akin. Alam ko naman na hindi ito pababayaan na pinagkakatiwanan ni Daddy dito dati. Okay, but one condition I said. Nakinataas pa ng kiling nito. Minsan, nainis na rin ako sa batang to pero wala akong magawa dahil ito na lang nag-iisang pamilyang meron ako. Bukod sa pagkabuo ko ng pamilya kasamang mahal kong asawa. Fine. Maarteng sagot naman ito na kinailing ko na lamang. Hay, maldita talaga. Ang bunso ko, bukas ang flight ng maarte kong kapatid kaya todo bonding sila ng asawa ko ngayon. Habang ako na may nakikibalita kay Gio about sa kaso ni Queenie na nabalitaan kong nakatakas daw ito or sadyang pinatakas. Nakamonitor din ng parents nito na wala din sa bansang ito dahil mas gugustuhin nilang lumayo at huwag magpakita sa akin kaysa makulong dahil sa ginawa ng anak nila na mawawala sa sariling pag-iisip. Love? Malambing na tawag nito sa akin habang papalapit. Nakasmile ako habang dahan-dahan itong naglalakad at hawak ang malaking tiyan. Bakit pinayagan mo sa Gianna na umalis? Wala akong iipitan at wala nang titikim sa mga bake na gagawin ko. Pagreklamo nito habang si Gianna, nasa likod lang nito tinaasar pa talaga ako. Wala ako maisagot ng sumabot ang magaling kong kapatid. Ate, nandyan naman si kuya eh. Ipitan mo, or di kaya si Tito Gio or Tito Jack. Pang-asar pa nito na kinangiti ko rin dahil medyo mahabang buhok na Jack kaya mas okay na si Jack na lang ang papuntahin ko rito pag sinumpong ang asawa ko. Sa tuwing nagagalit to or nagtatampo, lagi niyang sinusuklay at tinalagyan ng iba't ibang senaryo ang buhok na Gianna. At pag natapos ito or nagtatampo lagi niyang sinusuklay. Okay na siya ulit, di nagalit. Bawal naman kasi siyang lumabas ng mansyon, kaya kahit kita sa mukha nito na naboboard talaga. Talaga? Love? Payag sila? Sabay ngiti nito sa akin na kinangiti ko na lang din dahil hindi ako sure kung payag ang isa sa mga kaibigan ko sa plano ng asawa kong Moody kung kailan malaki ng tiyan saka pa naging ganyan. Nag-dinner at panaykwento ni Gianna na bukas ng alis. Mamimiss kita. Sabay yakap ng asawa ko sa kapatid ko na nakayakap din. Dahil nalungkot talagang mahal kong asawa kaya pinagbigyan ko na rin to. Sa huling-hiling nito kahit ako naman ang nalungkot sa request nito. Talaga. Good night kuya.
Gianna said sabay halik sa pisngi ko. Talagang nakasimangot na ako. Love, good night. I love you. Hirit naman ang magaling kong asawa. Sabay bitaw sa akin at sinara na akong bigla ng pinto. Dahil ang gusto niya, tabi sila ni Gianna sa pagtulog. Kaya ako lamang mag-isahin sa kwarto namin mag-asawa. Mga ilang minuto na ako nakahiga, pero hindi na ako sanay na hindi nakahawakan ng tiyan ng asawa ko. Gusto ko rin na maramdaman ko ang balat ito sa akin. Hay, sigaw ko pa. Bago ko bumangon, bahala na, sabi ko na lamang. Masando at pajama naman ako. Di na ako kumatok at pumasok na lang sa kwarto ni Gianna dahil nandun din ang asawa ko. Kahit queen size lang kama ni Gianna pero bahala na. Gusto ko tabi kami ng asawa ko at di ako makakatulog sa totoo lang. Kaya isisiksik ko ang sarili ko sa dalawa. Magkasya lamang kaming tatlo sa queen size bed kahit ang laki kong tao. Nakita ko sa Gianna na kayakap sa mahal kong asawa at ang asawa ko na may tulog na hawak naman ang braso ni Gianna at nakayakap dito. Naiinggit ako. Yun agad ang nasa isip ko kaya lumapit ako at nilalas kong kamay ni Gianna at akong yumakap sa asawa ko na tulog pa rin. Nakatigilid ako habang hinahaplos ang tiyan nitong gumagalaw din. Kaya medyo nag-worry ako at baka magulat na naman to at magising dahil sa likod ng anak ko sa loob ng tummy ko. Kuya, irita ka. Pabalong na sabi ni Gianna na nagising na rin. Sabay talikod at natulog ulit kaya't napailing na lang ako sabay yakap sa asawa ko. Tsaka ako natulog din. Kinabukasan isang mahinang iyakan nakapagpagising sa akin kaya't napabangon akong bigla at nakita ko mahal kong asawa na gising na at yakap ang kapatid ko na nakabihis na ready nang umalis. May 2 oras pa naman para sa flight ni Gianna at kami na maghahatid dito kasamang 2 kaibigan ko. Ate, I'm fine. Stop crying. Kawawa naman yung pamangkin ko. Dinig kong sabi ng kapatid kong 10 years old lang pero kung makipag-usap akala mo matanda na kaya't niyakap ko na lamang iyakin kong asawa. Habang nakatingin pa rin sa kapatid ko. Lumipas ang ilang oras pagtapos akin mag-breakfast, dumating din si Gio at Jack. Nasa likod kaming tatlo ni Gianna at ang asawa ko habang nasa shotgun seat, si Jack at si Dio nag-drive papuntang airport. Hindi maalis ang kamay ng asawa ko sa patid ko kaya't pinabayaan ko na lamang. Minsan naiisip ko na baka babae ang anak ko at nagkakamali lang ang ultrasound nito dahil sa hilig nito sa ipit at makukuri na tali. Pero bago to dumating ng 5 months, sinabihan kami ng OB nito, lalaki daw, at hindi mahiyain dahil pinakita agad ang putotoy. Pag nalungkot ka doon, uwi ka agad dito Dinig kong sabi nito sa kapatid ko, at ngumiti naman sa Gianna. Hindi ko na mapigilan ng iyak nito, lalo pa nang pumasok na ng departure area sa Gianna, at nakatanaw lamang kami. Kahit si Gio at Jack napapailing dahil humagulhol pa ang asawa ko, na kinatingin pa ng ibang pasahero. Kala siguro nila anak nito sa Gianna kaya umiiyak to habang kumakaway sa malayo. Niyakap ko na lang to hanggang sa may masmasan sa kakaiyak. Bago kami pumunta sa parking lot para sana umuwi agad. Pasakay na kami na makita ko si Queenie at may hawak itong baril at nakatutok mismo sa akin. Pero nagulat na lang ako na yumakap sa akin ang asawa ko at ito ang natamaan ng bala na dapat ay sa akin. At sunod-sunod na putok ng baril ang narinig ko na lamang habang yakap ko ang duguan kong asawa na kinabagsak pa naming 2. Bigla ako napabalik sa higaan na magising ako at alam ko namang nasa ospital na ako. May tama rin sa braso kaya ako nakahiga dito ngayon. Pero bigla akong kinabahan na maisip kong asawa ko. Pero nagulat ko na makita ko itong kumakain sa maliit na mesa kasama 2 kong kaibigan na may benda sa likod nito at hita. Bigla ako napabalik sa higaan na magising ako at alam ko naman nasa ospital ako. May tama ako din sa braso kaya ako nakahiga dito ngayon. Pero bigla akong kinabahan na maisip kong asawa ko. At nagulat ako na makita ko itong kumakain sa malit na mesa kasama 2 kong kaibigan na may benda sa likod nito at hita. Love, gising ka na. Mahinang sabi nito. Sabay lapit sa akin at yumakap agad. Love, bulong ko kaagad dito. Okay ka lang? May masakit ba sa'yo? San banda si baby? Okay lang ba? Sunod-sunod na tanong ni Evo sa akin. Alam ko naman na nag-worry siya. Pero bahala na ang mga kaibigan nito magpaliwanag. Kahit ako nga'y nagulat din. Sa bilis ba naman na mga pangyayari tang isa sa may gawa ng krimen na yon, kundi ang baliw na Queenie niyon. Okay lang po ako, love. Balik na sagot ko rito at kita pa mahabang paghinga nito at saka lumapit ang 2 nakapang hospital gown. Ano nangyari? Bungad kaagad ni Evo sa 2 habang busy pang bibig ni Jack kumuya at Gio naman nagbabalat ng orange at inabot sa asawa ko nang mabalatan ito ng buo. Actually, alam na namin ang mga gagawin ng babaeng yon. Simula umalis tayo sa mansyon mo hanggang sa pag-uwi.
Panimula ni Jack. Paano? Sagot ko naman. Piniliwanag sa amin dalawa ng asawa kong lahat na pinapasunod pala ito sa mga agent under Mr. Volk sa tangkapalit na gusto ng Ken na yun eh. Tsaka na lang daw pag nakita silang dalawa na busy sa organization sa Japan. Sinabi rin daw ni Gio na hindi ang asawa kong tinamaan ng bala, kundi siya at si Jack. Nadaplisan lang ako na kinabagsak ko dahil sa bigat ng dalawa na nasa harapan ko noon. Habang asawa ko'y nailayunan ng ibang agent, sinadya nga ng dalawa na huwag sabihin sa akin para hindi daw magpanik ang asawa ko. Lalo na siya at alam nito na mas maunang matarantad dahil kasamang asawa ko na buntis. Sa ngayon, nasa mental na si Queenie dahil sa nalulong ito sa drugs na makulong ito, kaya pala nakatakas sa kulungan dahil ginamit ang katawan para makalabas at balikan ng asawa ko na wala namang kasalanan talaga dito. Bumalik na kami sa takbo ng buhay namin. Ang mahal kong asawa nasa bahay na lang at doon din ako naglalagay dahil ayaw ko maalis sa mga mata nito, lalo na at ngayon, kabawanan na niya. Pero ang plano ko, cesarean sana siya dahil baka nga sumpungin to ng asma, mahirap na. Pero gusto pa rin naman nito ang masusunod sa huli. Love, dinig kong sabi nito sa labas ng office ko, dito sa mansyon. Dito na kasi nagtatrabaho. Ang nagvi-video ko lang ginagawa namin nila Jack sa tuwing may meeting kami. Love! Malakas na sigaw nito ulit na kinatayo kong bigla at natapilok pa ako dahil sa upuan na nakaharang sa gilid. Kahit masakit ang paa ko, pinilit kong buksan agad ang pinto at nakita ko nakaluhod na at namimilipit sa sakit. Malakas kong mura ang kinilapit ng guard at maid sa mansyon. Ana, ang gamit ng bata at ikaw naman Kara, tawagin mo ang dalawang manyak at sabihin na lalabas na ang inaanak nila. Sunod-sunod na sabi ko at kumilos din naman agad sila habang si Ana at Vina naman ay kasama kong pumunta ng ospital. Takot at kaba ang nararamdaman ko, lalo pa na marinig ko ang sigaw ng asawa ko. Karamdam ko sa bawat sigaw nito ang sakit, kaya kahit ayaw nito, ang CS ako na nagdesisyon dahil bigla na nga lang itong nawalan ng malay. Habang umiiri, kaya imbes sa 2 doktor ang maasikaso, naging 4 na ito dahil ito na rin ang dahil sa inis ko. Pati ang may-ari ng mga ospital na si Dr. Brent at Dr. Bea. Nasa tabi ko na at nakamonitor sa malaking glass sa gilid. Dahil nga natakot ako dahil sa nangyari na mahimatay ang asawa ko. Tapos ang kukupad pa ng kilos nila. Hawak kong kamay nito nang marinig ang iyak ng kamay ko. Bigla ako nilamig na ewan na parang na-estatwa na lamang sa gilid. Habang kita ko sa gilid na inililinis ito at binibihisan. Iyak pa rin siya ng iyak na parang nanghihingi ng gatas dahil sa gutom. Bigla ako naisip ang sinabi ng asawa ko na pangalan ng anak ko. Makalimas na maraming taon, malaki na rin ang anak namin. Naging bibo ito habang lumalaki. Tawa ko ng tawa habang habol ng habol sa Gio kay Rance. Nasa garden sila kasama ang girlfriend nito. Habang mahal kong asawa nasa kitchen para tumulong sa pagluluto. Dahil darating din si Jack kasama ng babaeng asawa daw nito na hindi namin alam kung kailan kinasal ang demonyo. Na basta yun ang sabi niya. No choice na raw. Daddy! Daddy! Sigaw ng anak ko habang may hawak tong barel na kinatakbo kong bigla dahil kahit mami nito'y natakot din dahil ang anak nila na kinder pa lamang ay may hawak ng ang barel. Baby, put it down. Nagpapanik, nasigaw ni Evo sa anak pero ang anak ko'y tumawa lang, sabay turo sa likod nito at kahit napatayo ng tuwid ang makita ko si Ken kasama ng asawa nito. At anak na hindi nalalayo sa edad ng anak ko. Sorry man, walang bala yan. Biglang sabat ni Ken na todo tawa kaya kahit nainis ako, kinuha ko pa rin ang hawak ng anak ko at binato ko sa mukha nito. Pero ang loko, sinulang sabay tawa ulit na kinailing ko na lamang. Hello! Sigaw naman ni Jack at nasa likod nito, ang babaeng hindi may pintang mukha dahil sa inis. Pero hindi mo na lang namin pinansin. Kahit asaran at sigawan na nangyari sa lunch namin. Masaya ako, lalo na ang asawa ko na first time na makumpleto daw kaming 4 at sa huli, nakikita ko din ang mga asawa at girlfriend at nagbabanding rin sila. Minsan kasama ng mga anak. Si Ken din na nagpatuloy ng business ito na paggawaan ng armas at kung ano-ano pa. Habang sa Gio, business na nalalapit itong kasal ng fiancé na akala ko girlfriend pa lamang. At Jack may isa na ring anak sa asawa nito na dati hate niya pero sa huli naghahabol na at umiiyak na parang tanga sa tuwing nag-aaway sila.
At kami naman ng asawa ko ay nagpatuloy sa buhay, kasama nag-iisang anak namin. At may plano pa naming sundan ito once dumating sa tamang edad na may isip pa talaga. Alam ko namang matalinong anak ko pero mas okay pa rin na mas may alam na ito bago magkaroon ng kapatid. Andrea, samahan mo kong magsukat ng gown ha? Dinig kong sabi ng fiancé ni Gio. Mula nang magkakilala, sila na naging close din sila at pati ng asawa ni Ken na isang mafia at asawa ni Jack sa isang businesswoman na rin. Gusto rin ng asawa ko mag-business pero dahil sa bata pang anak namin at gusto pa mag-focus muna sa anak namin pasaway na rin minsan. Okay, ang nakalipas sa buwan at taon na dumating sa amin pero hindi ko alam na darating kami sa problemang kahit ano walang magawa. Nalungkot ako sa balitang hindi na po pwede magkaanak ang asawa ko dahil sa sakit ito sa puso. Kala namin lalo na ako, asthma lang yun. Pero nabigla kami. Sa last na check-up nito sa ospital. Mas okay na yun pre. May runs na tayo. Sabat naman ni Jack na sabihin ko kung gaano ko ka-excited ng asawa ko na magkaanak ulit dahil nga lumalakat na si Rans at nainggit ako kay Gio. Triplets agad ang unang anak nito. At si Jack naman buntis ulit ng asawa kahit nasa 5 taon pa lamang ang panganay. Pero sabi naman na baka lang dahil nga sa kalagayan ng asawa mo kaya posible pa rin na makabuo kayo. Pero much better kung wag mong buntisin si Andrea dahil delikado sa lagay niya at kakaedad naman din kayo eh. Sabat ni Gio. Magkaedad naman, di naman nalalayo ang edad nilang tatlo. Balik na, sagot ko dito. Naikinailing na lamang nito sabay seryoso ulit naming tatlo. Umuwi ako sa bahay. Nakangiti ang bumungad sa akin. Sa totoo lang, masaya ako sa napili kong buhay na kasamang asawa at anak ko. San si Rans? Tanong ko sa aking asawa habang yakap ako sa braso at bakit kami sa taas. Nasa kwarto niya nagbabasa at gumagawa ng homework. Balik na sagot nito sa akin na kinangiti ko na rin. Namiss kong asawa kong nasa mood din. Kaya in-enjoy namin na busy ang anak namin sa kabilang kwarto at kami naman nag-isa sa paraang masaya lamang kami. Minsan lang ganan at makisamang asawa ko kaya lulubos-tubusin ko na. Love, nalock mo na ba ang door? Sabi ko kay Evo na bising alisin ang suot kong blouse. Yes, love. Bulong ito sa akin na kinangiti ko pa. Minsan kasi bigla-bigla na lang pumapasok ang anak namin, lalo na kapag nalaman itong uwian na ng daddy nito. Mahirap na't mabitin pa kami pareho ng dahil sa kulit ng anak namin na elementary na rin. Nagulat lang ako lalo na si Evo na sabihin kong buntis ako. Sa nakalipas sa taon, lalo pa na sinabi namin mahihirapan ako ulit magbuntis or kung makabuo man kami, mas delikado hindi lang para sa bata, pati na rin sa akin na may sakit sa puso. Love? Yakap ni Evo sa akin. Alam ko na babahala siya, pero nandito na titutuloy ko pa rin. Blessing to't masaya ako kaya kahit nasa 1 month pa lang ang tiyan ko. Kaya nausap na kami at nagplano ng pagka 7 months na ng tummy ko. Isias na ako para sa kaligtasan ko at ng bata na rin. Naging okay naman at kita sa mukha ng asawa kong saya, kahit kita sa katawan nito ang biglang pagpayat. Natigil din kasi ang maintenance ng gamot nito, lalo pa na magbuntis ito. Siguro nga may himala. Naging matagumpay ang panganak ng asawa ko. Huwag lang natin kalimutan magdasal. Manghingi ng tawad kung may nagawa man tayong kasalanan. Kung ano man ang pagsubok sa buhay, maging matatag ka lang na labanan to. Doon mo makikita kung gaano kakagaling sa lahat. Malaki man ang aking pagkakasala noon sa aking asawa. Pinagsisiyan ko naman yun. Ginagawa akong lahat para mapatawad niya ako. Maling pagkakataon man nangyari noon siguro. Destiny talaga ang nagtagpo sa amin. Mahal na mahal ko ang aking mga anak. Lalo na nag-iisang babaeng mahal na mahal ko. Andrea Rosabella Balmes. Hindi man ako isang perpektong ama, sisikapin ko. Magampanan ang lahat para sa aking pamilya. Gagawin kong lahat para maprotektan sila. At dito na po nagtatapos ang kwentong My Demon Boss Owned Me. Sana'y muli niyong subaybayan ang susunod pang upload. Maraming salamat po. Ingat po kayong lahat.